Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. English yon. Bawal yon. ₱2 yon. Ang aga, ano? Sa totoo lang po, yung ilang pang mga kabataan natin dito ay ginawa po yung aking hamon nung nakaraang linggo. Kaya isa po sa kanila ay kumita ng ₱30 at ang isa ay ₱16. Yan. Bibigyan ko po sila mamaya. Kaya yung mga gusto po sumali, pwede po kayong maglista ng mga banyagang salita na aking nabibitawan at sa bawat salita na yan ay meron kayong piso. Yan. May kumita ng 30 at ₱16 sa mga kabataan natin. Tuwan-tuwa, oh. Alam niya, no? Kumita siya. Okay, mamaya ko na ibibigay, At yung mga gusto pong kumita, maglista po kayo. At tatanggapin ko po lahat yan. Ngunit, katulad po ng laro, ng isa sa mga nilalaro natin, yung mga salitang nababanggit ko, kung pareho ng iba, ay tatanggalin po natin sa bilang kasi mayroong kapareho kaya kahit na yung isa ay ang bilang niya ay 40, kaso 10 doon kapareho nung nasa kabila, kaya 30 na lang ang kanyang kinita. Ayan. So meron kayong 3 linggo para kumita pa. Kaya alam po, tatanggalin natin yung mga salita na magkakapareho. Okay? At uulitin po natin, mga salitang banyaga lang po. Ayan. Pinagsisikapan ko po na mapanatili yung pong ating sariling wika dahil ako po mismo, aminin ko po sa inyo, ako po ay isang makabayan talaga. Hindi lang po makadiyos, pinagsisikapan natin na maging makabayan at maging makatao. Kaya nga po, nananatili po yung aking pagiging isang Pinoy sa aking puso at maging sa salita nawa, no? Sa salita, sa isip at sa gawa. Ika nga ng ating panatang makabayan. Ngayon po ay nais ko pong batiin muli ang bawat isa ng isang magandang umaga at natutuwa po ako kay Kuya Jason, Napansin niyo po ba siya? Pinagsisikapan din niyang magtagalog. Napansin nyo? Talagang nagpapahingi pa siya ng tulong. Tama naman yung nabanggit ni Dana, no? Karamay. Wow, gandang salita, ano? Karamay. Okay? So, natutuwa po ako na bawat isa sa atin dito ay pinagsisikapan din. Minsan lang naman sa isang taon to Okay? Kaya nga po, bakit hindi nating hamunin ang ating mga sarili na mangaral, magsalita ng sarili nating wika habang pinagdiriwang natin itong tinatawag na buwan ng wika. Okay? At nais ko rin pong batiin ang mga nanonood sa atin sa atin pong mga telebisyon o sa atin pong mga telepono. Maingat, no? At lahat po sila ay kinaluluguran natin na makasama at higit sa lahat ang ating Diyos dahil tuwing araw ng linggo hindi nyo pong nakakalimutan na manood at sumamba at makinig ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng ating pong lingguhang gawain. So nais po nating batiin si Ate Tess Galvez. Yan. Ako, regular po natin kasama to. Of course, si Ate Vicky Lacerna nasa States at maging si Joy at saka si Ate Sinta nasa Estados Unidos din po sila. Si Tony Ann, yung pong isa naming pamangkin na nasa Capiz. Nanunood po siya. At maging si Tessie at saka si Cathy na nasa Pangarap. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Si Tita Ching na nasa San Mateo. Yan. Salamat po, Tita Ching, at lagi po natin kasama yan.
At maging si, nakita ko na yata, si Ate Lu. Kasi nandun siya nung una nanonood. Pero ngayon nandito po siya, kasama po niya si Bree. Yan. Ang sarap makita na ang buong pamilya natin ay nandito at sumasamba. At tama po yun. Ano? Masanay din po natin yung mga anak natin kahit gaano pa sila kabata na makadalo ng gawain, matutunan po nila ang pagsamba at pakikinig. Okay. Upang nang sa ganun, sa kanilang paglaki, taglay-taglay po nila itong salita ng Diyos. Okay? So ngayon pong umagang ito ay muli nating itutuloy yung ating pag-aaral. Naalala niyo po ba kung ano yung pinag-aaralan natin ngayong buwang ito hanggang sa susunod na buwan? Nabanggit ko po nung nakaraang linggo. Tama, yung Ama namin. Ayan. So hilingan ko po lahat na tumayo at babasahin po natin ang Mateo Kabanata 6 mula talatang 9 hanggang 13. Bakit hindi po tayo dinadasal ito no? Bakit hindi po tayong tumulad, no? Wala naman pong sigurong halimbawa masama kung tularan natin, no? Itaas natin ang ating kamay, buksan natin ang ating mga palad, at sabay-sabay nating dasalin. Okay? Ito pong Ama namin. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Tunay nga po, O Diyos, na ito po ang aming dalangin sa aming buhay. Ikaw po ang siyang manguna sa bawat nilalakaran namin, sa bawat ginagawa namin, iniisip at sinasabi. At nawa sa pag-aaral po namin ng panalangin itinuro mo sa iyong mga alagad, tunay nga pong maiangkop din namin ito sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa gabay ng iyong banal na Espiritu, ang siyang tunay naming guro, at ako po'y ginagamit mo lang instrumento. Ngunit ikaw po, Panginoon, ang siyang mangusap sa bawat puso't isipan namin. At ikaw rin po, O Diyos, ang siyang magbigay sa amin ng kakayahan upang maging sa aming mga kahilingan at maging sa iyong kalooban. May sa katuparan po namin ito sa aming mga buhay. Salamat sa pagkakataong makapag-aral muli ng iyong salita. Ikaw ang matanghal. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. At yung pong ating mga mag-aaral na mga bata ay hinihikayat na magpunta doon sa ating kwarto na tuturuan naman kayo ni Kuya Jason. Ayan. Ayan. Katulad po nung nabanggit ko na nakaraang linggo, ang atin pong pinag-aaralan ay patungkol sa panalangin tinuro ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga alagad. O yun pong tinatawag sa Ingles na the Lord's Prayer. Ngunit, mas maiangkop ko po na ito ay tawaging the Disciples' Prayer. Bakit po? Dahil ito po ay panalangin itinuro para sa kanyang mga alagad. So, sino ang dapat nananalangin ito? Yung mga alagad. Okay? Kaya nga po, kung tutuusin, itinuro ng ating Panginoon para sa kanyang mga alagad, at yung mga alagad ang siyang mananalangin ito.
Napakalaki po ng naging ah, ng tulong ng ilang mga eskolar, no, ng Biblia patungkol po sa pag-aaral nitoong The Disciples' Prayer. Dahil po sa unti-unting nalilinaw, maging sa aming mga pastor, at saka sa mga nag-aaral ng patungkol sa ating Diyos, o yung tinatawag sa English na theology, kung ano ang dating nito, kung paano natin ito maiangkop sa ating mga buhay. Kasi ito pong panalangin na to, katulad ng nabanggit ko noong nakaraang linggo, ay parang naging isang kabisadong panalangin na hindi na po nanggagaling sa puso pag atin pong dinarasal. So sa ating pong pag-aaral, nawa ay matutunan po nating himay-himayin ang kalooban ng Diyos mula sa bawat kataga, at maging ako po sa akin pong pag-aaral nitong The Disciples' Prayer, masasabi ko po sa inyo, ang laki po ng pagbabago na nangyari sa buhay ko dahil nga po sa may mga bago akong nadiskubre kung paano ang tamang pananalangin. Hindi lang po yung kinabisa, hindi lang po yung dahil galing sa ating puso, kundi bakit ba itinuro ito ng ating Diyos sa kanyang mga alagad? Bakit nung nagpaturo ang kanyang mga alagad kung paano mananalangin, hindi lang siya nagsabi na kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong mga kwarto, huwag kayong makatulad ng mga mapamimbabaw. Nagsabi talaga siya kung ano ang dapat ipanalangin. Bakit kailangang sabihin pa niya kung ano ang dapat ipanalangin? Hindi ba pwedeng, Panginoon, hindi ba dapat kung ano galing sa puso ko? Di ba? Ganun lagi nating tinuturo di ba? Hindi ako marunong manalangin, pastor Ano po ba dapat kong ipanalangin? Kung ano ang galing sa puso mo. Kung ano ang laman ng puso mo, ipanalangin mo. Hindi ba pwedeng sabihin na lang ng ating Panginoon yun nung nagtanong ang mga alagad niya, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Ay kung ano galing sa puso ninyo, mga anak, ipanalangin ninyo. Hindi siya sumagot ng ganon. Kundi sumagot siya, ganito kayo kung mananalangin. Nagturo talaga siya ng isang panalangin. Bakit natin binabaliwala ngayon itong panalangin itinuro ng ating Panginoon? Kaya nga po, ako po ay nainganyo na isa-isahin bawat linggo ang bawat kataga na napag-aaralan po natin mula dito sa Ama namin. Kaya kung titingnan po natin, sisimulan po natin doon sa unang salita. Ano pa unang salita doon sa Ama namin? Ama namin, sumasalangit ka. Yan. Sige po, yun po ang ating pag-aaralan. Kay Mateo, ang kanya pong binanggit, katulad nung ating pong nabasa kanina, Ama naming nasa langit. Yun po yung sulat ni Mateo. Pagdating po kay Lucas, Kabanata 11, Ama. Wala na pong nasa langit no? Siguro dahil naiisip ko lang naituro na niya doon sa sermon sa bundok. At noong siya ay nagpapakita na siya ay nananalangin, naalala niyo po ba, naituro ko to nung nakaraang linggo. Sa Mateo 6, ang kanyang konteksto o ang kanyang sitwasyon ay nagtuturo talaga siya. Nagsesermon sa bundok. At kasama doon sa kanyang sermon ay yung Ama naming nasa langit. Pagdating doon sa Lucas, Kabanata 11, ang kanyang mga alagad ang nagtanong sa kanya, Panginoon, turuan mo rin kaming manalangin. At ito ang kanyang sinabi. Ganito kayo mananalangin. Ama, ayan, di ba? Pero hindi niya tinuloy yung nasa langit. Ang iniisip ko, isa sa mga dahilan ay maaaring narinig na nila ang sermon sa bundok o maaaring mga alagad niya to at itinturing niya na alam nila na ang ating dakilang Ama ay nasa langit. Ngunit lahat pong yon ay assumptions ko lang.
Paumanhin. Oh. And, ah, muntik na ako madulas, oh. Anyway, muntik na ako madulas eh. Pero, ganun pa man, kung titingnan po natin sa pinaka-original, doon po sa tinatawag nating official liturgical version, ang nakasulat po doon ay, Ama namin, sumasalangit ka. Pag sinabi po nating official liturgical version, ito po yung ginagamit o idinarasal ng mga Roman Catholics, ng mga Katoliko. Yan. Ama namin, sumasalangit ka. Pero meron palang mas nauna doon na nalimbag noong 1573, yung tinatawag na Doktrina Kristiyana. Mas nauna po ito. At ang nakasulat doon ay, Ama namin, nasa langit ka. Maaring may pagkakaiba yung sumasalangit ka doon sa nasa langit ka. Dahil yung pong nasa langit ka ay tumutukoy sa kung saan naroroon ang Diyos, ang Ama. At yung sumasalangit ay parang sumasa Kanya. So parang sumasalangit lamang siya, pero maaring wala siya. Pero napakaliit po ng pagkakaiba kung tutuusin. Ika nga nila sa Ingles, thin line. Napakanipis lang po ng pagkakaiba nitong sumasalangit ka o nasa langit ka. Pero iisa lamang po ang pinakakahulugan niyan. Nasaan ang Diyos na ating dinadalanginan? Nasaan siya? So kung titingnan po natin, dalawa po ang tinutukoy dyan. Yung tinutukoy na Ama namin. Okay? Ang Ama po ay ginamit ni Jesus sa iba't ibang okasyon. Nung siya ay nagsermon sa bundok, napakahaba po nun, ano? Pero yun ay nasulat na sa Mateo Kabanata 6 na atin pong binasa nung nakaraang linggo. Nung siya po ay nagagalak, nung siya pa ay masaya. Okay? Doon sa Lucas, Kabanata 10, pinag-aralan po natin ito nung nakaraan. No? Nung oras ng yun, yung nagbalikan na ang kanyang mga alagad at sila ay nangaral at ang sabi nila ay, Panginoon, maging ang mga espiritu ay sumusunod sa pangalan mo. Ayan, di ba? Sabi po doon sa Lucas, Kabanata 10, ng oras ding yun, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamagitan ng Espiritu Santo at sinabi niya, Salamat sa iyo, Ama. Ayun. Sa iyo, Ama. Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at tatalino mga bagay na to, ngunit inihayag mo sa mga walang muwang. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo ring mangyari. Lubos ng kagalakan. Pero hindi lang po sa tuwing nagagalak o masaya ang ating Panginoon, saka lang niya nauusal yung salitang Ama, kundi maging sa kalungkutan man. Sa Juan, Kabanata 11, binanggit doon, kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus, ito po ay noong si Jesus ay dumalaw sa libing ni Lazaro, yan, kapatid ni Marta at ni Maria, yung pong huling pinag-aralan natin bago tayo pumasok sa 16 na talata ng kabanata ng Lucas. No? Nung nalibing na si Lazaro, puspus siya ng lungkot noon, puspus siya ng lungkot. Pero, at naiyak pa nga siya. Yun lamang po ang pagkakataon na binanggit ng Biblia na siya ay naiyak. Ano? Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi niya, Ama, puspus siya ng kalungkutan dito. Ngunit ganun pa man, siya ay nagpapasalamat dahil alam ni Jesus na diringgin siya ng Ama na kung ano man ang kanyang hihilingin ay ipagkakaloob sa kanya ng Ama. Upang ang mga tao ay maniwala sa Ama dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon, na tunay na si Jesus ang sinugo ng Ama. At makikita rin po natin na sa Kabanata 17 ng Juan, no? Ang haba po ng panalangin
ng ating Panginoong Hesus. Yun po ang masasabi kong panalangin ng Panginoon. Diyan po sa Juan, Kabanata 17. At mapag-aaralan din po natin yan sa mga susunod pa nating pag-aaral. Yan po ang talagang masasabing panalangin ni Jesus. The Lord's Prayer. Naku, napakaganda po. Makikita po natin doon kung ano ang panalangin ni Jesus mula sa kanyang puso. At alam niyo po ang isa na panalangin niya doon ay ang pagkakaisa ng kanyang mga anak. Okay? Ang isa pa doon ay yung pag-iingat ng Diyos Ama sa atin mula sa kaaway. Ang ganda pong pag-aralan muli yung panalangin mismo ng ating Panginoon. Okay? At hindi lang po yan. Ginamit din po niya ang salitang Ama nung siya'y nananaghoy. Sa Mateo, Kabanata 26, okay, nung siya ay malapit ng kunin, okay, at ng mga sundalo, lumayo siya ng konti, nagpatira pa at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo niyo po sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ang kopa ay simbolo ng kahirapan. Okay? Ngunit hindi po ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kaya makikita po natin, kahit sa panaghoy ng ating Panginoon, siya ay nananalangin. Siya ay puspos ng ano bang tawag doon? Nababagabag ang kanyang damdamin ng mga panahong ito. Ngunit nakuha pa rin po niyang manalangin. Kung minsan may mga ibang tao na pag masaya, ayun, nakukuha po nilang manalangin. Salamat po, Ama. Pero pag puspos ng kaabalahan, puspos ng alalahanin, hindi na nila makuha dahil parang ang pakiramdam nila, sila'y iniwan ng Diyos. Pero maging sa ating pananaghoy, pwede po nating idalangin ang Ama namin. At maging sa pagpapatawad. Noong pong si Jesus ay ipapako na sa krus, sa Lucas, Kabanata 23, sinabi ng ating Panginoon, Ama. Andun pa rin ang pagtawag niya sa Ama. Okay? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Isa pong magandang makikita natin na ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng isang mabuting halimbawa patungkol sa pagpapatawad, sa pagtawag sa Ama. Kaya nga po, sa pag-aaral natin ng Ama namin, kasama yun na tinuro ng Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kaya kasama po natin pag-aaralan, iisa-isahin po natin. At ang pangwakas ay nung kanyang inialay na ang kanyang buhay. Sa Lucas, Kabanata 23, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkatapos noon, nalagot na ang kanyang hininga. Mula sa umpisa hanggang sa kanyang kamatayan, hindi po nagkulang ang ating Diyos sa pagtawag sa ating Ama. Ama namin. Ama namin. Yan. Kung titingnan po natin, napakalaki ng bagay na to na ating mapag-aralan dahil alam niyo po, yung pong Ama namin, nung itinuro ng ating Panginoon ito sa mga Israelita, ito po isang malaking issue. Ano naman sa Tagalog ang issue? Yeah? Okay. Issue na rin yun, di ba? ISYU. Isang paksa. Ang husay ni Jerry. Okay. Ito po isang malaking paksa na nagbibigay ng kaguluhan sa kanilang mga isipan habang sila'y nakikinig. Nung itinuro ng ating Panginoon ito, Ama namin, ay nako, isang malaking paksa ito na pinag-usapan nila. Bakit? Kasi po, doon po sa lumang tipan, sa Deuteronomio, Kabanata 6, talatang 4 hanggang 9, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos. Kanila lang ang tanging Yahweh.
Okay? Yung Diyos, yung Ama, ay sa kanila lang. Hindi tayo kasama doon. Ang tawag po nila sa English doon ay exclusive ang Diyos para sa mga Israel lamang. Okay? Maging sa Exodo, Kabanata 4, talata 22, kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh, ang Israel ang aking anak. So, Israel lang ang anak ng Diyos. Kaya nga po hindi natin maialis na ang Israel lamang ang piniling anak o bansa ni Yahweh. Alam naman po natin lahat yun. Ika nga, di ba? The chosen people of God. Israel lang. Kaya nga nung binanggit yung ama namin, abay teka, kami lang yun, hindi dapat kasama yung ibang tao dyan. Bakit? Di ba pagka sinabi natin ngayon, ama namin, kasama tayo yon. Tama? Kasama, ating ama din. Pero kung mapapakinggan tayo ng mga Hudyo, hindi, teka sandali, sa amin lang ang ama, dahil kami lang ang pinili. Hindi kayo kasama doon. Kaya malaking paksa po doon, noong araw, nung pinakikinggan nila ang salitang ama namin. Pakinggan po natin, ha? Kung minsan sa atin dito, okay, ay sasabi natin kung minsan, okay, na ang ibang tao ay walang karapatang tumawag sa ama. Meron pong ganun eh. Okay? Na sila lamang ang dapat kumikilala talaga sa tunay na ama. Nakakalungkot pong isipin, baka matulad tayo sa mga Hudyo. Kaya nga naman po yung ama namin, kaya nabanggit, no? Ito'y nabanggit ng ating Panginoon sa kanyang pagtuturo, ang katagang ama namin ay ipinapahayag na hindi lang Israel ngayon ang may karapatang tumawag sa ama, kundi ang sino mang may kaugnayan o relasyon sa kanya. Hindi ka tatawag sa isa na, halimbawa, si Pastor Rick, tatawagin niyo ba na pastor namin? Matatawag niyo ba? Sino yun? Hindi ko naman kilala yun eh. Paano natin magiging pastor? Di ba? Kaya nga po, may kaugnayan ang sino mang tatawag kay Pastor Rick sa kanya bilang pastor nila. Ganon din po naman sa ama. Sino ang pwedeng tumawag ng ama namin kung wala kang kaugnayan sa kanya? Kaya nga po napakahalaga na maunawaan natin na ang sino mang tumatawag sa ama ng ama namin ay higit sa lahat may kaugnayan sa kanya. Alam niyo po, nung nagsisimula po ang gawain dito sa Ciudad Real, hindi ko lang po alam kung maalala to ni Ate Sinta. Okay. Nung si Ate Sinta po ay kasama natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing araw ng Biyernes, nabanggit po niya sa akin, Pastor Vic, ipanalangin natin si Kuya Boy mo kasi uuwi na siya, magbabalik bayan, no? Mula sa kanyang trabaho at gusto ko na makakilala din siya sa ating Panginoon. Sabi ko, sige po, ipinalangin namin. Tapos, nung dumating na si Kuya Boy at nagkaroon kami ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa kanilang tahanan, nagkataon na ang ituturo ko noon ay panalangin, tungkol sa panalangin. So, mabilis ang paksa, mabilis ang pag-aaral patungkol sa ama namin. Pero, nagtapos ako doon sa salitang ama namin. Dito po mismo, sa sinasabi ko po sa inyo ngayon, ang sino mang mananalangin ng ama namin ay dapat may kaugnayan, may relasyon sa ama. Kaya mo siya matatawag na ama namin. Kung wala pa po kayong relasyon sa ama, kung wala pa po kayong kaugnayan sa ama, ay maaari na po ninyong tanggapin ngayon si Jesus na kanyang isinugo upang sa pamagitan niya tayo ay magkaroon ng ugnayan sa ama. At nabanggit ko noon, sino man po dito ngayon, nung kami nagtitipon,
ang wala pa pong relasyon sa ating Diyos, maaari nyo po ngayon tanggapin si Jesus. Itaas nyo po ang inyong kamay. At tugon po sa aming panalangin ni Ate Sinta, nagtaas ng kamay si Kuya Boy. At doon po nagsimulang makakilala si Kuya Boy at hindi lang po kumilala, naglingkod ng lubusan sa ating Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buhay at pinaglingkuran ang ating Panginoon. Yun lang po itinuro ko noon, Ama namin. Dahil nakita ko po ang kahalagahan ng salitang Ama namin. May kaugnayang kadapat sa Ama. Okay. Kaya nga po napakahalaga sa pagkakataong ito. Tayong mga nananalangin, yung bawat isa na nananalangin ng Ama namin, tunay nga kayang may relasyon sila sa Ama? Tunay nga kayang may relasyon sila? O katulad ng ating binabanggit, nakabisang kanta o nakabisang panalangin, pero hindi naman talaga, ano bang tawag doon? Yung bang parang idinidibdib o isinasa puso na, Ama, aking Ama, aming Ama. Dahil wala siyang relasyon sa Ama. Kaya ba nating manalangin nung Ama namin, wala naman tayong relasyon? Bakit mo masasabing namin kung wala ka namang relasyon? Ang Israel, nagkaroon talaga ng relasyon sa Diyos dahil sila ang pinili ng Diyos. Ngayon, ang sino mang tumatanggap sa Panginoon, ang nagkakaroon ng relasyon lamang sa Kanya. Okay? Doon lamang magkakaroon ng kaugnayan ang isang tao kung tatanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon dahil siya ang ibinigay ng Ama upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po napakahalaga nitong Ama namin upang makita natin na kaya nating sabihin ito. Nakakalungkot, bakit nung naging Kristiyano na tayo, hindi na natin matawag ang ating Ama sa salitang Ama namin. Nawa, matutunan po nating mabuti ito. Now, kung titingnan po natin, dun sa sumunod na kataga, Ama namin, nasa langit ka. Kinuha ko po yung nasa doktrina Kristiyana. Dahil yun naman po ang pinaka-naunang salin at naunang limbag patungkol po sa Ama namin. Pag sinabi po nating nasa langit, ano po ang nasa isip natin? Nasa langit ka. Dahil meron na pong mga paghahalintulad sa salitang langit sa panahon natin ngayon. Tama po ba? Kapag ka ikaw ay bagong asawa, ang iniisip mo, nasa langit ka. Pagka bagong kasal, wala si Pastor Jerome, no? Bibiruin ko siya kung nandito siya, no? Si Pastor Jerome, nung unang gabi ay nasa langit siya. Di ba? Yun ang iniisip natin, ano? Pero yung kayang nasa langit ka, ano ang nasa isip natin? Dun siya nananahan. Tama po, no? Sa Biblia po, kasi meron po tayong tinatawag na tool upang mabasa ko po sa buong Biblia kung ilang beses binanggit yung salitang langit. Okay? Sa Mateo po, 82. Siya po ang pinakamarami. Kay Lucas kasi, 34 lang. Kay Marcos, 18 lang. Ngunit sa buong bagong tipan, 273. Ayan, pinagsisikapan ko po na Tagalogin, pati mga bilang. Ganun po kadami yung salitang langit. So, ang ibig pong sabihin, yung salitang langit ay tunay na lugar. Okay. At kung minsan, ito ay kanilang inihantulad na rin ng yung pong salitang kaharian ng Diyos, kaharian ng langit. Or, sa English, kingdom of God is equivalent to kingdom of heaven.
Okay? So, nakaakibat po ang salitang Diyos at ang langit na iisa lang siya. Okay? So, kung nasaan ang Diyos, nasa langit. Kaya naman po, kung titingnan nyo po yung panalangin tinuro ng ating Panginoon, yung langit at lupa, nandun po pareho. Sumasa langit ka, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Nako, sa susunod na linggo, ang sarap pong pag-aralan nito dahil inihanda ko na po ang sarili ko na sa bawat linggo ay may maituturo ako sa inyo. Yung pong nasa langit ka, sa susunod na linggo ang ating pong pag-aralan, sambahin ang ngalan mo. Okay? Tapos sa susunod na linggo, sundin ang loob mo. Naku, napakasarap pong pakinggan ng mga yan. Ngunit isa lang po ang kahulugan ng mga yan. Na ang ating Diyos ay nasa langit at tayo ay nandito sa lupa. Okay? Ang langit po ang tahanan ng Diyos. Katulad po nung nabanggit ni Jerry. Doon siya nananahan. Nandun ang kanyang kaharian. Tagalangit siya. Tayo ay tagalupa. Okay? Kaya nga po, ito ay sabihin nating isang pagtingin kung ang ating Diyos ay nasa langit at tayo'y nasa lupa. Ito isang pagtingin na merong puwang. May gap. Alam niyo po? Sa pagitan ng Diyos at ng tao. Meron pong pagitan ang Diyos at ang tao. Ang tao ay nasa lupa at ang Diyos ay nasa langit. Okay? Ang Diyos ay tila mahirap abutin dahil nasa langit siya eh. Tayo'y nasa lupa eh. Paano natin maaabot? So may mga pagkakataon na sa ating mga panalangin, tila baga ang Diyos ay napakalayo at napakahirap abutin. Yun po ang isang naging parang naging problema o suliranin ng mga tao. Paano ako mapapakinggan ng Diyos kung siya ay nasa langit at tayo ay nasa lupa? Maaring makitid pa ang ating teolohiya patungkol sa Diyos. Pero meron nga pong kasabihan. Doon sa Ingles, no? Tungkol sa pagiging malayo ngunit malapit rin. Di ba? May kasabihang so far yet so near. Okay? Bagamat ang Diyos ay malayo, siya ay malapit rin. Di ba? Sabi nga nila, nasa puso natin ang Diyos. He's just a prayer away. Isang tawag lang sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, maaabot natin siya. So, bagamat ang Diyos ay nasa langit, tayo ay nasa lupa, ang panalangin natin, ang siyang mag-uugnay sa atin. So, wala pong magiging hadlang sa panalangin natin kahit na ang Diyos ay namalayo at tayo ay nasa lupa, siya ay nasa langit, dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating relasyon sa Kanya, yun, magkakaroon tayo ng ugnayan. So, kung titingnan po natin, bagamat napakalayo ng Diyos, nasa langit siya, at tayo nasa lupa, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang ang puwang na tinatawag, no? Yung gap na namamagitan sa Kanya at sa atin ay lubusang mawala. Alam din ng Diyos natin na ang lahat ng tao ay makasalanan at walang makakaabot sa Kanyang kaluwalhatian. Malayo siya. Nasa langit siya. Tayo'y nasa lupa. Tanggapin natin ang katotohanan na yon. At hindi natin kayang abutin ang Kanyang kaluwalhatian dahil sa ating mga kasalanan. Kaya mismo ang Diyos ang gumawa ng paraan upang ang puwang na to na namamagitan sa Kanya at sa atin ay lubusang mawala. Doon po sa Juan, Kabanata 1, talatang 14,
naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ang nagsasalita po dito ay si Juan na nagpapatotoo ng kanilang karanasan sa ating Panginoong Hesus. Nakita nila ang kalwalhatian na siya'y tunay na kaisa-isang anak ng Diyos Ama. Okay? Kaya naman pagdating sa Kabanatang 3, talatang 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa matutunan po natin na bagamat ang Diyos ay nasa langit, ang Ama ay nasa langit at tayo'y nasa lupa at malaki ang puwang, napakalayo natin sa isa't isa, gumawa ang Diyos ng paraan para tayo'y abutin upang tayo'y makaabot sa Kanya. At ito ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo'y sasampalataya sa Kanyang ginawa na ipinagkaloob niya ang Kanyang buhay upang tayo ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan, doon po tayo magkakaroon ng relasyon at makakaabot sa ating Diyos Ama. So ano po ang kahalagahan nung katagang Ama namin, nasa langit ka? Anong kahalagahan nito? Ang una pong nakita ko dito, ang kahalagahan ng salitang Ama namin, nasa langit ka, ito po'y nagpapakita ng ating ugnayan sa Kanya. Yung pong ating intimacy, kaugnayan sa Kanya. Na kahit siya'y napakalayo, pero malapit din dahil sa ating ugnayan sa Kanya. Sa panahon po natin ngayon, ang ating pong, katulad nung nila Ate Vicky, nila Ate Sinta, nila Joy, na nasa ibang bansa, nung akin pong pamangkin, na nasa Capiz. Okay? Parang napakalapit na natin kasi naririnig na nila ako mismo. Alam niyo po nung araw, hindi naman po dahil sa pinapanalangin ko na magkaroon ng pandemic. No, wala naman tayong ka-idea patungkol dun sa pandemya, di ba? Pero nung araw, parang nababanggit ko sa aking sarili akin lang po ito na Panginoon, aaminin ko po sa inyo, napakakunti po ng nakakapakinig ng akin pong pangangaral sa tuwing araw ng linggo. Bakit? Tayo-tayo lang nandito Di ba? Nakakapakinig. Dalangin ko po, bigyan mo po ako ng pagkakataon, maibahagi ito sa ibang mga tao. Abay, biglang nagkaroon ng pandemya, at nauso itong mga, abay, biro mo, lahat ngayon lahat ng mga tao, at maging mga mag-aaral ko sa iba't ibang seminaryo, nakikinig. Abay, marami kang maaabot. Nakikita po natin, kahit nasabihin po natin napakalayo nila, naaabot natin sila. Ganon din po, ang ginawa ng Diyos. But this time, ang ginamit po niya, ang ating Panginoon. Para tayo'y maabot, ang pangkanyang bugtong na anak ang kanyang pinadala. At dahil doon sa kanyang bugtong na anak, sa ating Panginoong Yesus, nagkaroon na po tayo ngayon ng ugnayan. Meron na po tayong kaugnayan sa Kanya. Meron na po tayong tinatawag na intimacy. Okay? Relationship, ugnayan. Kung mababasa po natin sa Mateo, Kabanata 11, 27, walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At sino pa ang nakakakilala sa Ama? At ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Ayun, ang ganda nun, Habang binabasa ko po ito, pinag-aaralan, ang Ama ay hindi makikilala ng ibang tao yan. Bakit? Napakalayo Nasa langit Hindi natin makikilala ang Ama. Pero, dahil kay Jesus, maaari natin siyang makilala.
Walang nakakilala sa anak kundi ang ama. At walang makakakilala sa ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Kaya alam niyo po ngayon, makikilala na natin ang ama. Malalaman na po natin kung sino ang ama. Okay? Sa pamagitan po ni Jesus. So si Jesus po ang atin pong tagapamagitan sa ama at sa tao. Bagamat napakalayo ng ama, nasa langit siya, sa pamagitan ni Jesus, maaabot natin siya. Kaya nga po sa tuwing tayo'y nananalangin ngayon, lagi po nating itinatapos ito ng sa pangalan mo, Jesus. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Kaya nga po, pag kayo'y nananalangin, pagka kayo'y magtatapos ng inyong panalangin, huwag niyo pong tapusin agad ito ng amen. Dugtungan niyo po, ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Dahil ang ating Ama ay maaabot lang natin sa pamagitan ni Jesus. Siya ang magpapakilala sa atin. Sa Kanya na malalaman dahil papahayag niya sa atin kung sino ang Ama. Kaya nga po, makikita natin ang pagkakaiba ng Ama kay Jesus. Hindi po talaga maaabot ng Ama. Walang sino mang makakarating sa Ama. Walang sino man ang nakakakilala sa Ama. Ngunit kung kilala mo si Jesus, kung tinanggap mo si Jesus bilang tagapamagitan ng Ama, okay, makikilala mo na ngayon ang Ama. Katulad ng binanggit dyan. Makakaparoon ka na sa Ama. Walang sino man na makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamagitan ni Jesus. Dahil siya ang daan. Yeah? Siya ang katotohanan at siya ang buhay na walang hanggan. Kaya sa pamagitan ni Jesus, magkakaroon tayo ngayon ng kaugnayan sa Ama, bagamat siya ay nasa langit. Okay? Binanggit din po sa 1, Kabanata 10, talatang 14 hanggang 15. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Makita niyo po yung ugnayan doon? Nakikita ko po yung ugnayan. Si Jesus, okay, at ang Ama, at tayo, na maaari tayong magkaroon ng ugnayan sa isa't isa dahil sa ating pagkakilala kay Jesus. Kaya nakakalungkot po sa mga taong hindi pa po nakakakilala kay Jesus. Hindi po talaga sila magkakaroon ng relasyon sa Ama. Okay? Merong iba nagsasabi, hindi totoo yan. Dahil ako'y nananalangin sa Ama. Kilala mo ba ang Ama? Paano mo nakilala ang Ama? Makikilala lamang natin siya kung ipapahayag siya sa atin ni Jesus. Kaya nga, bago tayo makalapit sa Ama, kay Jesus tayo. Siya ang daan patungo sa Ama. Siya ang mag-uugnay sa atin sa Ama. Wala pong pwedeng dumiretso sa Ama kung hindi sa pamagitan ng anak, kay Jesus. Kaya nga po, iisa lang po ang mabuting balita, ang Ebanghelyo. Yung tinutukoy po sa 1 Kabanata 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang nang sa ganun magkaroon din ng kaugnayan sa Ama, kailangan tanggapin natin ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga po yung sinatawag nating Ama namin, nasa langit ka, napakalayo ng Ama, ngunit sa pamagitan ng anak, pwede po natin banggitin yon. Ama namin. Kahit ika'y nasa langit, salamat kay Jesus na iyong bugtong na anak. Dahil sa pamagitan niya, meron na kaming ugnayan ngayon sa iyo. So yun pong una kong nakita. At ang pangalawa ko pong nakita, nakahalagahan ng katagang Ama namin, nasa langit ka. Yung pagpapakita po na ang Diyos Ama ay may kinalaman sa ating buhay. So hindi lang po yung may ugnayan tayo, may kaugnayan tayo, may intimacy tayo. Ang Diyos mismo ay meron ng kinalaman sa atin. Dahil sa sinabi nating Ama namin, may kinalaman siya.
Hindi pa pwedeng tumatawag tayo ng Ama, pinapahayag natin na mayroon tayong relasyon sa Kanya, may kaugnayan, pero, Diyos, wala kang pakialam ha, wag mo akong pakikialaman sa aking buhay. Hindi pwede yun. May kinalaman ako sa iyo. Yan ang sinasabi ng ating Diyos sa atin ngayon. Kahit dahil may ugnayan tayo, may kinalaman ako sa iyo. Eh? Lagay na lang natin sa pamilya. Eh? Kung ang isang anak tumatawag sa atin ng ama, tatay, pero sasabihin ng ating anak, Dad, wala ka dapat kinalaman ha, kung ano desisyon ko sa buhay ha, bahala ako ha, huwag mo akong papakialaman ha. Anong mararamdaman natin bilang ama? Nagkakaroon po ng pagkakataon na pag may edad na sila, gagawa na sila ng sarili nila, pero nandun pa rin dapat ang gabay natin. Bakit? Bakit natin ginagabayan ang ating mga anak hanggang sa kanilang pagtanda? Dahil may kinalaman tayo sa kanilang buhay. Kung hindi man sila sumunod sa ating mga payo, nasa kanila na yun. Pero hindi pwedeng wala kang pakialam sa anak mo. Hindi pwede yun. Ikaw ang ama, tapos wala kang pakialam sa anak mo? Wala kang gabay na binibigay? Bahala kayo sa mga buhay ninyo? Abay, teka, sandali. Baka matanong po ang ating pagiging ama. Tunay nga bang ama ito? Bakit wala siyang kinalaman sa akin? Bakit hindi niya ako ginagabayan? Ganun po ang ating ama. Meron tayong ugnayan na sa kanya, pero wag po natin tatanggalin. Meron din po siyang kinalaman sa atin. Dapat lagi nga po tayong dumudulog sa kanya, di ba? Ama, ano po dapat kong gawin? Kanina po, doon sa aking pagdidibusyon. Pwede naman sa Tagalog yun, di ba? Dibusyon. Sa aking pagdidibusyon. Sa pang umagang dibusyon. Okay? Andun ako kay Haring David. Na kung saan, nung nagsimula na siya maging hari, lahat ng mga Pilisteo na bansa ay nagkaisa upang siya ay lusubin at kumbaga sa talunin. Alam niyo po anong ginawa ni Haring David? Dumulog muna sa Diyos. Ama, ano po ang dapat kong gawin? Hindi siya yung tumuloy, halika, labanan natin yung mga Pilisteo na yan. Ama, tulungan mo kami ha, na magtagumpay kami. Hindi. Nagtanong muna siya, Ama, anong dapat kong gawin? O Diyos, anong dapat kong gawin? Yung pong isang tinatawag natin na may kinalaman ang Diyos sa ating mga buhay, dapat tinatanong muna natin siya bago tayo nagsasalita o bago tayo nag-iisip o bago tayo may gagawin sa ating mga buhay. Panginoon, ano po ang dapat kong gawin? Si David, nagtagumpay. Matapos noon, eto na ngayon, nung siya'y nagbalik, marami pang ibang Pilisteo. Yun yung aking devotion kasi kanina umaga, no? Malinaw pa. Marami pa sila uli na nagtulong-tulong para lusubin pa rin siya. Alam nyo, kung tutusin, pwede nang gawin ni David, lusubin na lang ulit sila eh. Bakit? Nagawa ko na dati. Parang gano'n, di ba? Kinaya, tinulungan na ako ng Diyos dati. Pero alam nyo, nagtanong pa rin si David, Panginoon, anong dapat namin gawin? Ganun pa rin, Sabi ko, natutuwa ako. Kaya nga kanina sabi ko, salamat Lord, Ngayon alam ko na kung anong dapat kong gawin bago ako kumilos. Panginoon, anong dapat kong gawin? Manalangin muna tayo sa Ama at may kinalaman siya sa buhay natin. Hayaan natin, pahintulutan natin siya kung anong kalooban niya, yun ang ating tutuparin. Yun ang nakikita kong ugnayan nitong Ama namin. Kung kinikilala natin na tayo may kaugnayan sa Kanya, ipinapakita din ito na meron din po siyang involvement or kinalaman sa ating mga buhay. Nakakalungkot ang isang ama ng tahanan kung siya ay walang kinalaman sa kanyang mga anak. Nakakalungkot po yun. Kahit sino man. Kahit na ako po ngayon na ang aking mga anak ay mga professionals na, hindi po namin naaalis ni Portia, na
magbigay ng paalala sa kanila, ng payo. Bakit? May kinalaman tayo dahil tayo ang magulang. Tama? Ganon din po ang ating Diyos Ama. May kinalaman siya sa buhay natin. Kaya dapat pahintulutan natin yon. Nakakalungkot kung ang ating Diyos Ama walang kinalaman sa atin. Nakakalungkot sa isang pamilya kung ang ama o ang nanay walang kinalaman, walang pake sa kanyang mga anak. Parang hindi mo ginampanan ang pagiging isang ama. Kaya nga po ito, makikita ko po na kung meron pong kinalaman ng Diyos sa ating buhay, ay may pahintulutan po natin siyang kumilos sa ating buhay. Yan, sa mga susunod na pag-aaral po natin, sinasamba ka. Yan, no? Sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Yun po ay patungkol sa kinalaman ng Diyos Ama sa ating buhay. Lahat ng yon ay pagpapakita na may kinalaman ang Ama sa ating buhay. Kaya nga dapat siyang sambahin, dapat tayo'y pagharian niya, na dapat sundin natin ang kanyang kalooban kasi may kinalaman siya sa ating mga buhay. Napakaganda po. Nung ako po'y nag-aaral nito, sabi ko, patawarin mo ako, Panginoon, kung ako ay nagkakaroon ng mga desisyon sa buhay na hindi kita kinukonsulta. Na parang sinasabi ko, Ama, akin to, kaya ko to. Hindi mo ako kailangan pakialaman dito. Hindi po dapat ganon ang ating ugali sa harapan ng ating Diyos. Pag tayo po'y nagsalita, Ama namin, nasa langit ka, siya ay may kaugnayan sa atin, tayo may kaugnayan sa Kanya, at siya naman ay may kinalaman din sa atin. Katulad po, no, sa Juan, Kabanata 10, talatang 3, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan. Ang bawat tupa ng ating Panginoon, kilala niya ang ating mga pangalan. Sabi nga ng Mateo 10, no? Talatang 30, maging ang buhok nyo, bilang niyang lahat. Ganun po ang ating Diyos. May kinalaman siya sa atin. Na maging ang buhok natin, bilang ng buhok natin, alam niya, grabe na yun. Sobra na yun, di ba? Hindi lang alam niya kung magkano ang pera natin sa bulsa, alam din niya pati yung bilang ng buhok natin. Kaya alam niyo po, no? May kinalaman po siya sa ating buhay. Okay? Huwag po kayong malulungkot kung halimbawang nakikita nyo sa inyong pitaka. Okay? Doon po ipapasok yung pananampalataya. No? Katotohanan na sinasabi ng aking pitaka, wala na akong pera. Pero katotohanan din ang salita ng Diyos na ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Doon papasok ngayon yung pananampalataya. Okay? Minsan kasi, di ba, wala na akong pera. Bakit pa ako magbibigay sa iglesia? Wala na nga akong pera, magbibigay pa ako. Di ba parang ano yun? Di ba? Ay, parang problema nating malaki yun. Wala ka na nga pera. Paano ka makakapagbigay? Imposible naman wala kang pera. Di ba? Meron yan. Kaya lang siguro kapos. Tama? Baka kapos. Kaya hindi mo kaya magbigay. Pero yun na nga. Doon na nga papasok yung tinatawag nating pananampalataya. Panginoon, kahit kapos po ako, pero nais ko pong magbigay para sa inyong gawain. At naniniwala po ako, Panginoon, na hindi mo po ako pababayaan. Dahil sinabi mo sa iyong mga salita, yun yung salita ng Diyos hindi mo ako pababayaan at ipagkakaloob mo lahat ng aking pangangailangan. Doon mo ako subukin, sabi ng Panginoon. Doon mo ako subukin. May kinalaman po siya. Alam po niya kung kapos tayo. Alam po niya yun. Kaya nga na po, doon po papasok yung pananampalataya ulit. Maliban na lang kung wala kang talagang pananampalataya. Dahil mas naniniguro ka na meron kang gagastusin para sa ating pamilya. At wala naman pong masama doon. Ang problema, hanggang doon na lang yun. Dahil hindi ka nananampalataya na ang Diyos may kinalaman sa iyo at mayroong ibibigay sa iyo habang ikaw ay nagkakaloob. Doon nga papasok ang pananampalataya. Kaya nga po may tinatawag tayong pananampalataya. So maging ang Diyos bilang ang ating mga buhok
ay hindi po lingid sa ating Diyos kung ano ang pangangailangan natin. Hindi po lingid sa ating Diyos kung ano ang nararamdaman nating kasakitan. Hindi po lingid sa Diyos kung tayo'y kapos. Hindi po. Yun pong isang pinakamagandang dapat. Kaya nga po, kasama sa panalangin, di ba? Naalala niyo yung ating panalangin, Ama namin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ayan, ako, magandang pag-aralan din yan. Bakit sa araw-araw? Meron pa ba nagpipray na nananalangin ng araw-araw? Na bigyan tayo ng pagkain araw-araw? Eh may naka-stack na tayong pagkain pang isang linggo? Hindi mo na siguro ipapanalangin yun eh. Okay? Kaya bakit ganon? Kaya iisa-isahin po natin ito, no? Excited po ako na mapag-aralan natin ito. Bakit kailangan ang panalangin na tinuro sa atin ng Diyos ay pang araw-araw? Kasama po sa pananampalataya yon. Parang ipakita sa atin, araw-araw may kinalaman ang ating Ama sa ating mga buhay. May kinalaman siya. Kilala niya po ang bawat isa sa atin na nandito ngayon. Maging ang ating pangalan. Tinatawag niya ang kanyang tupa sa kanilang pangalan. Naalala niyo yun, nung isang linggo yata yun, nung nakaraang linggo pa, na ang aking debosyon ay patungkol sa puro pangalan. Ano matututunan ko dito? Puro pangalan. Pero nabanggit ko sa inyo, di ba? Na ang Diyos talagang aware siya kung sino-sino ang mga kailangan pangalang mababanggit sa Biblia. Kaya nga, may kinalaman siya ng lubusan sa atin. Kilala po niya tayo. Nako, sinasabi ko sa inyo, wag po natin basta-basta tingnan, no, na para bang ang Diyos ay napakalayo kasi nasa langit siya at wala siyang kinalaman sa ating buhay. Isang malungkot siguro na kaisipan, may kaugnayan ako sa Diyos. Yan. May relasyon ako sa Diyos. Pero wala siyang kilalaman pagdating sa buhay ko. Ako ang siyang, tawag nila doon, ano? Ako ang kapitan ng aking, anong tawag doon? I am the captain of my universe. Parang ganun. Yan, okay? Kapitan ng aking buhay. Parang ganun, ano? Captain of my ship or ng alin? Yun, thank you. I am the captain of my faith. Ganon, di ba? I am the captain of my faith, ng aking tadhana. Kapitan ng aking tadhana. Yun, ang Tagalog. Tinagalog ni Asaph. Kapitan ng aking pati yung Asaph naging yung Asaph naging Asaph no. Tinagalog no. Okay, salamat Asaph at saka Dana, salamat. Captain of my faith, sabi ni Dana, at sabi nga ni Asaph, kapitan ng aking tadhana. Pagka ganun ang ating sinasabi na tayong kapitan ng ating tadhana, nasaan ang Diyos? Nasaan ang pakikialam ng Diyos sa ating buhay? Sasablay po tayo doon. Yung pong Ama namin ay nagpapakita na tayo'y hindi lang may kaugnayan sa Kanya, kundi tayo ay ang Diyos din ay may kinalaman sa atin. Okay? Sabi po ng Mateo, Kabanata 7, okay? Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya ay humihingi ng tinapay? Bibigyan ba niyo siya ng ahas kapag siya ay humihingi ng isda? Kung kayo'y masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Nakita niyo yun? Okay? Ang sinasabi ng ating Panginoon, okay? May kinalaman ng ating Diyos Ama na nasa langit, bagamat siya'y napakalayo. May kinalaman siya sa ating buhay. Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. May kinalaman po siya. Ang problema po natin, ayaw natin ang Diyos makialam sa atin. Yan. Yun ang problema nating malaki. May nagsasabi, may kaugnayan ako sa Diyos. Pero ayaw ko, pakialaman ako ng Diyos pagdating sa buhay ko. Ako magdidesisyon para sa buhay ko.
Yon. Naku, nakakalungkot pong isipin. Kung hindi po natin makikita ang kahalagahan nitong dalawang bagay na to. Ang Ama namin, sumasalangit ka, ay nagpapakita na tayo ay may kaugnayan sa Kanya. Panatiliin natin yung ugnayan natin sa Diyos sa pamagitan ng pananalangin. Ama namin, nasa langit ka. Ngunit salamat, Panginoon, dahil ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. At ngayon po, may ugnayan na po ako sa inyo. Kahit napakalayo nyo po, Ama, dahil kay Jesus, kayo po ay nasa tabi ko na rin. So, meron tayong kaugnayan sa Kanya. Pero hindi lang po yun. Meron din po siyang kinalaman naman sa atin. Meron naman din siyang kinalaman sa atin. Kaya dalawa po yun, ha? Yung kinalaman niya, kung minsan ito ang hindi natin binibigyan ng pagkakataon. Gusto lang natin may ugnayan, pero ayaw natin pakialaman tayo. Ayan, yun po malungkot. Dapat bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng pakialam sa buhay natin. Hindi lang sa mga pangangailangan natin. Lalo na pagdating sa kanyang paghahari at sa kanyang kalooban na pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo. Okay? Kasama po yun, no? Kung may kinalaman siya sa akin, pahihintulutan ko na siya ang maghari sa akin. Kung siya may kinalaman sa akin, pahihintulutan ko na ang kalooban niya ang masunod sa buhay ko. Kaya kasama po yun sa ating pag-aaralan sa Ama namin. So bilang isang paghamon sa bawat sa ngayon, nawa makita po natin na sa tuwing tayo'y mananalangin, Ama namin, nasa langit ka. Pinapahayag natin ang kanyang tunay na kalalagayan. Anong tunay na kalalagayan ng Diyos? Na siya ay Diyos. Siya ay nasa langit, nasa kanyang kaharian. Ngunit sa kabila nito, inabot niya tayo sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus. Tayo ngayon ay may kaugnayan na sa Kanya. At siya naman ay may kinalaman na sa ating mga buhay. Makita nawa sa ating mga buhay na tunay taglay natin ang Kanyang presensya. Tunay na taglay natin na may kaugnayan tayo sa Kanya at may kinalaman siya sa ating buhay. Manalangin po tayo. O Panginoon, O Panginoon, patawad po o Diyos, patawad po Ama, kung lagi po naming binabanggit na Ikaw ang aming Ama at tunay naman na mayroon kaming ugnayan sa iyo dahil sa aming pananampalataya sa bugtong mong anak, ang aming Panginoong Yesus. Ngunit patawarin mo kami kung hindi naman namin pinapahintulutan ka na magkaroon ng kinalaman o pakikialam sa aming buhay. Na gusto namin na ang masunod sa aming buhay ay sarili namin. Na hindi namin sinusunod kung ano kalooban mo, kung ano salita mo. Patawarin mo po kami, Ama. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kung ang gusto lang namin mangyari sa aming buhay ay maligtas. Ngunit, hindi ka naman namin tinuturing na Panginoon ng buhay namin. Patawarin mo kung tinanggap ka namin bilang aming tagapagligtas, pero hindi ka naman namin ginagawang Panginoon ng buhay namin. Hindi namin pinahintulutan na makialam ka sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon. Nawa, ang bawat isang naririto ngayon, Panginoon, ay pahintulutan namin sa aming buhay ang pakikialam mo
sa pamagitan po ng iyong mga salita. Kung meron kang dapat ituwid sa amin, sa pamagitan ng iyong mga salita, ituwid mo kami, Panginoon. At kung meron kang iniuutos sa iyong mga salita, tulungan mo kami, Panginoon, na masunod ito. Dahil may kinalaman ka sa aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi po namin sinusunod ang iyong kalooban. Patawarin mo po kami, Lord. Dahil alam po namin, Panginoon, na hindi po tuluyan o lubusan ang pagtanggap namin sa iyo. Ito'y sa labi lamang. Wala sa puso namin. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kung ang nasa isip pa rin namin ay ang aming mga sarili. At wala kaming pananampalataya meron kang kayang gawin sa aming mga buhay. Oh Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Nawa, sa susunod na masambit namin ang Ama namin. Makita nga po namin ang tunay na kahalagahan nito. Na hindi lamang kami may kaugnayan sa iyo, kundi may kinalaman ka rin sa amin. Panginoon, doon po kami nagkulang. Na hindi namin pinahihintulutan. Napakialaman mo kami sa aming buhay. Patawarin mo kami, Lord. Patawarin mo po kami. Nawa, ito po'y magsilbing aral at pagtutuwid sa amin ngayong umaga. Napakasimpleng katuruan, ngunit napakalalim ng aral. At ito ay ang pagtanggap na meron kang dapat kinalaman sa aming buhay. Ikaw dapat ang nasusunod at hindi ang sarili namin. Patawad po, Panginoon.